Sang-ayon ba kayong i-freeze ang mga ari-arian ng mag-asawang Mans Carpio at Sara Duterte, mga tol? Kung kayo'y sumasang-ayon, i-comment nyo lamang po ang yes diyan po sa chat area. Alam niyo, hindi po biro ang yaman na pinag-uusapan po dito. Doon pa lamang po sa inisyal na impormasyon na inilabas ng Anti-Money Laundering Council na tinatawag po nilang covered at suspicious transactions ay umabot po sa total inflow at outflow na halagang 6.7 billion pesos ang di umano'y pumasok sa mga bangko ng mag-asawang Mans Carpio at Sara Duterte. At kung simpleng arithmetic po ang gagamitin po natin, total inflow ay 4 billion pesos more or less, ang outflow ay nasa 1.5 billion pesos more or less. Kaya sinasabi doon po sa subtraction, may natitira daw pong 2.9 billion pesos more or less na nakadeposit pa rin po diyan po sa mga bangko ng mag-asawang Mans Carpio at Sara Duterte. Kaya sa tingin po ng ilan, dapat daw po iyang i-freeze. Kayo po ba'y sumasang-ayon dyan? Pero bago tayo magpatuloy mga tol, meron po akong magandang balita. Kaugnay po ito ng takbo laban sa bully nitong hinahangaan at sinusuportahan po natin na si General Nicolas Torre. Huwag po kayong aalis, siguraduhin po ninyong matatapos po ninyo itong ating programa mamaya sapagkat napakahalaga po ng announcement ko mamaya after ng topic po natin. Mamamahagi po tayo ng napakaraming race kits, no? Ang gagawin nyo lamang po mamaya, sasabihin ko, huwag kayong aalis siguraduhin yung tatapusin po ninyo itong ating programa kasi mamayang pagkatapos po ng topic, saka ko po i-anunsyo ang mechanics. Ngayon, balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapang balita. Yan nga po, may nagsusulong na pong i-freeze ang assets ni Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Mans Carpio. Pero bago tayo dumako dyan, balikan muna natin ang mga pangyayari kaugnay po ng impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Recap po tayo, pero hindi na po akong mapapakinggan ninyo sapagkat maganda yung opening statement nito pong si Congresswoman Jinky Luistro kahapon. Sa kanyang opening statement, nilatag niya po yung mga nagawa na ng Committee on Justice at mga hopefully gagawin pa sa hinaharap. Pakinggan po natin dito. Ito pong si Jinky Luistro. Muli huwag kayong aalis sapagkat napakaganda po ng balita na mapapakinggan ninyo mamaya, no? Yung pamamahagi po ng mga race kits na yan. Libre. Hintayin nyo po na matapos ang ating topic, huwag po kayong aalis. Malayo pa, pero malayo na. That is where we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Marami na tayong naabot sa mga nakaraang linggo. Today, we share a quiet sense of accomplishment as we recognize and honor the distance we have traveled since we first began. Saksi tayong lahat. Marami tayong pinagdaanan. Our very first hearing was on March 2, where we established sufficiency in form. Sumunod ang March 4 for sufficiency in substance. At sa puntong yon, we asked the Vice President to file her answer. And she did. At ang nakapirma, 16 na abogado, 16 lawyers. Pero ang answer na isinumite, halos 10 pages lamang. At nakatutok lang sa mga technicalities, sa mga paligoy-ligoy, bagay na ikinagulat ng marami dahil sa totoo lang,
Hindi naman yun ang hinahanap natin. It was an answer that really just avoided the questions. Kaya naman, noong March 18, we determined that the complaints allege sufficient grounds for impeachment. Sumunod ang hearing sa March 25, kung saan we settled the preliminary matters, most especially ang pag-issue ng mga subpoena. Then came the marathon hearings of April 14, April 22, and April 29. Doon tayo nakinig sa mga resource person natin. We heard the evidence. We examined the evidence. At sa mga araw na iyan, doon natin naramdaman ang bigat ng ating ginagawa. May mga sandaling luminaw ang mga sagot at may mga sandaling mas dumami ang mga tanong. We certainly had our ups and downs. We had our inflows and outflows of testimonies and documents. But through it all, one thing remained certain. We never went sideways. Hindi tayo naligaw. Nanatili tayong may direksyon. We move, sometimes slow, sometimes painfully, but always forward towards the truth. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali. Hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions filed in the Supreme Court and the complaint filed in the office of the city prosecutor. Opo, maraming hakbang ang ginawa upang pigilan ang prosesong ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo natinag. For in the end, it is not the absence of struggle that defined us, but the refusal to lose our way, the discipline to stay the course, and the clarity to never lose sight. Napakinggan po natin ang bahagi po ng opening statement ni Congresswoman Jinky Luistro, ang chairwoman po ng Committee on Justice. Talagang marami na pong nagawa ang Committee on Justice alinsunod sa ating konstitusyon at sa recent decision ng Korte Suprema kaugnay po ng kinakaharap na impeachment complaint nito pong si Vice President Sara Duterte. Pero ang malaking tanong na itinanong ko po sa inyo kanina, dapat bang i-freeze ang mga ari-arian nitong si Sara Duterte? Perhaps marami sa inyo ang sasang-ayon na i-freeze po iyan. At yan po ay meron pong legal na pinaguhugutan ayon po sa isang abogado na kasama po sa framer ng Constitution. Pero syempre, dalawang video po ang ating re-reaksyonan sa oras po na ito Ito pong interview kay Attorney Sarmiento kung saan sinabi niya, kinumpirma niya yung posibleng pag-freeze ng mga ari-arian ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio na hinugot po sa naging interview dito po kay Congressman Terry Ridon. Kaya unahin po na natin ito pong interview kay Congressman Terry Ridon. Kausapin natin, kasama natin via Zoom si Bicol Sara Party List Representative at miyembro po ng House Committee on Justice, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts,
si Congressman Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry. Ay, magandang hapon. So, Terry, good afternoon. Maraming salamat sa pag-ibita. Oo, Kong Terry, yun nga, yung katanungan namin. No? Although, yes, kanina nga, na pagtibay na yung impeachment complaints at yung pinagkaisa, yung consolidated na articles of impeachment, bakit po nung panahon ng ICI ay may ang AMLAC na naging resource person din sa pagdinig ng House Justice Committee ay napa-freeze ultimo yung mga e-wallet accounts ng ilang mga personalidad ay napa-freeze po ng AMLAC. Are we seeing na may ganyan din Tanong natin posibilidad? kung anong difference, anong pagkakaiba. Anong difference? Opo. Pwede po nga, yan na po yung magiging tunguin na po AMLAC, no, doon sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Lalo tigit yan po yung makikita po natin talaga yung massive inflows and outflows, no? 6.7 billion in total transactions and 4.4 billion in net flows. May angal mo yung abogado ni Attorney Carpio. Yan yung sinasabi natin mga tol no? Na ang hirap po talagang isipin kung paanong nagkaroon ng bank transactions ito pong mag-asawang Sara at Mans Carpio na nagkakahalaga ng humigot kumulang 6.7 billion pesos. At ang natitira dyan, di umano, ay kulang-kulang 3 bilyong piso. Meaning, nandoon pa po sa loob ng bangko nakadeposito. Kasi may pumasok na 4 billion pesos, may lumabas na mahigit sa 1.5 billion pesos lamang. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko. No? Kaya, ang pinaka-basic na question, saan nanggaling ang transaksyon na yon, ang pera na pumasok? Kung ang ipinapakita po ng mga lehitimong dokumento na isinumite nitong si Sara Duterte according to her SALN at saka yung mga financial transactions sa mga negosyo nila ay hindi tumutugma. 88 million pesos lamang ang total na yaman nilang mag-asawa ayon po sa SALN. Ang mga negosyo na kanila pong sinasabi ay nalulugi, hindi po kumikita. Ngayon, tatanungin ko kayo mga tol, saan galing yung pera? Ang akusasyon diyan ni dating Senador Antonio Trillanes ay galing daw bilang dividendo sa illegal na droga. Naniniwala po ba kayo kay dating Senador Antonio Trillanes? Totoo po ba ang mga sinasabi ni Trillanes? Pinaniniwalaan niyo po ba ito mga tol? Kindly comment yes. Huwag niyong kalilimutang mag-like at mag-subscribe din para po sa mga updates dito po sa mga tinututukan po nating issue sa kasalukuyan, partikular, ito pong impeachment ni Sara Duterte. Ngayong araw na ito, sabi nila, yun daw pong isang bangko, ang sabi nila, hindi naman daw po 2 billion, kundi 2 million lang. Yung pong pumasok to po sa account ni Attorney Carpio. But again, even if... Alam nyo mga Duterte supporters, wala naman kaming pakialam sa inyo. No, kung sinasabi nyong solid Duterte kayo, I don't care. Kahit solid pa kayo, kahit diamond pa ang pagsuporta ninyo kay Rodrigo or Sara Duterte, wala akong pakialam. Hindi ko to ginagawa para sa mga tangang katulad ninyo. Ginagawa ko ito sa mga katulad kong Pilipino na hindi dapat maloko at matulad sa mga tatanga-tangang Duterte supporters. No? Kaya kahit mag-comment kayo dyan, wala akong pakialam sa inyo. Wala kayong bearing. Pero salamat dahil nandito kayo sa programa ko at tinutulungan ninyo ako. Baguhin mo natin yung numero, billion pa rin yung pinag-usapan mo natin. So it doesn't make any difference whether a correction was made on the 6.7 billion in total transactions. Yun po yung unang punto na kailangan pong linawin. So, inuulit ko mga tol para sa mga bagong dating, huwag kayong aalis sapagkat meron tayong sorpresa mamaya sa pagtatapos ng ating topic. Kapag ka natapos na po ang ating topic, i-anunsyo ko po kung paano ninyo maa-avail ito pong mga libreng race kits. Libre po ito, libre. Libre, kaya huwag kayong aalis mga tol. Tapusin nyo itong ating programa, otherwise, di kayo makakakuha ng libre. yung po tingin ko yung pwede yung maging next steps no? Ng AMLAC dito po sa mga accounts po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pong asawa.
So, kung Terry, bali lumalabas, wala nang bearing kung magkaroon man ng changes. Kasi, di ba, may parang hinabol na sinasabi na, hindi yan yung ano eh. Hindi naman yung exact, yung tamang figura o figure dun sa mga accounts. Nakalimutan ko, syempre, i-share po ninyo. Ano? I-share po ninyo itong ating live streaming para makakuha po kayo ng race kit mamaya. Pero meron tayong special na instructions, ano? Bukod dyan sa pag-share po ng live stream na ito. Ipakalat po ninyo para malaman po ng mga manonood po natin na sa May 16, 2026, ngayong buwan po na ito. Next Saturday po yan. Magkakaroon muli ng takbo laban sa bully. Nung unang takbo laban sa bully, nandun po ako sa Santa Rosa, Laguna. Namit ko po personally for the first time si General Nicolas Torre. And it was the first time na, biruin nyo, naging pulis ako. First time kong makakapagkamay sa 4-star general. Natanggal na ako sa pagiging PNP personnel. Hindi pa ako nakakakamay ng 4-star general. Kung kailan natanggal ako, saka ako nakakamay ng 4-star general. Kaya, again huwag kayong aalis. I-share ninyo para mag-qualify po kayo sa mga posibleng mabigyan ng libreng race kits ng takbo laban sa bully na magaganap sa May 16, 2026. So, whether ihabol man, may mga parang babaguhin kung ano yung numero nakikita, hindi na mahalaga yon. Again, sa totoo lang, yung po report itself, no, ang laman naman ho nun, they just noted the submission of the bank. So wala pa mga action na ginawa po yung AMLAC relating to it. Kaya nga nakita na natin sa summary po na total transactions, 6.7 billion pa rin po yung po pinag-usapan natin. But even assuming na tama po yung submission ng bank at i-accept po ng AMLAC yung po pagkakamali, ang pinag-usapan pa rin natin dito, 4 billion. Hindi ba? Oo. 6.7 minus 2 billion is still 4.7 billion. So, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, para sa isang public official na meron po 88.5 million na sali ng 2024, ang kanyang total transactions pa rin po sa kanya pong mga bangko, sila pong mag-asawa, ay 4.4 billion. So, malayo pa rin po sa salin po ng pangalawang Pangulo. So, that doesn't actually constitute as a defense for the Duterte Carpio company. So, ano yung pinapalabas nung kampo ni Attorney Manscarpio na meron daw kayong hindi inilabas na information? Ito na ba yan yung sinasabi mo? Hindi naman totoo yun kasi the AMLAC report was open for everyone to see. Oo. Hindi ba? So, kumbaga, it had always been there. Nakikita naman the document during the proceedings, no? So, it was formally submitted to the committee. So, there was nothing to actually not disclose. Oo. So, and again, I think as far as AMLAC is concerned, they just noted that particular submission at retained po that as far as AMLAC is concerned, during that time, 6.77 billion pa rin po yung pinag-usapan nating total transactions. Malaki pa rin po. And even if we remove it, sabihin natin, nabawasan ng 2 billion kasi meron daw error. Billion Hindi pa 4 rin. billion pa rin mo yun. Billion pa rin. Tama pa rin ba yun? Justified pa rin mo ba? Na yung pong public official na may 88.5 million na salin, meron po 4 billion in total transactions? Parang hindi po. Speaking of justification, baka sabihin nila, bakit wala ba hindi ba kami justified na magkaroon ng ganyang klase ng laman sa bangko? Ngayon, puntahan natin yung posibleng maging legal na basihan, no, sa pag-freeze nito pong mga ari-arian ng mag-asawang Sara at Manscarpio. Yan po ay tinanong dito po kay Attorney Sarmiento. Pakinggan po natin Pupunta ng ito, mga Senado. tol. Kapadayang natin, dahil ito ay isang constitution o co-author pa na, no? Isa siya sa may akda Sa mga framer. nagbalangkas ng 1987 Constitution at isa rin pong law professor. At kung hindi ako nagkakamali, dati din siya nagsilbi sa COMELEC. Nagkakamali. Makakasama po natin via Zoom si Attorney Rene Sarmiento. Magandang hapon po, Attorney Sarmiento. Magandang hapon po, Sandro and Willie, at sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Magandang hapon po. Ang ganda ng ngiti nyo, Attorney. Maganda pa ang topic po natin
Ay, oo nga. Yun nga po, Attorney Sarmiento, kanina po tinanong namin kay Kong Terry. Syempre may mga lumabas na kasi, itong mga ebidensya at meron naman tayong mga ahensya ng gobyerno na maaaring kumilos na rin o gumawa ng kanilang mga hakbang. Kanina po, natanong ko kay Kong Terry kung may posibilidad ba na ma-freeze din yung mga assets nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa kapareho nung nangyari doon sa isinagawang investigasyon ng ICI doon sa mga mambabatas at mga opisyal ng gobyerno na isinasangkot doon sa flood control scandal. Sandro, really, yung ICI was a public proceeding, di po ba? Opo. So ito pong proceeding po natin sa Kamara ay isa din pong public proceeding at ito po ay nakalagay sa ating konstitusyon. Bakit po kung tatanungin nyo para sa akin, the moment ma-file po ito, ang sakdal ay umabot sa Senado, para sa akin po pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara de Representante na kung saan 21 testigo ang nagsalita at maraming dokumento ang nailabas. Malinaw po yung nadinig nating legal na opinion ni Attorney Rene Sarmiento na base sa ebidensya, 21 testigo ang lumabas at maraming mga documentary evidence ang naipakita ay maaari pong kumilos ang impeachment court para po i-freeze ito pong mga ari-arian di umano ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. Kayo ba'y sumasang-ayon dyan mga tol? Kindly comment yes kung kayo po'y sumasang-ayon na dapat i-freeze. Kasi alam niyo nakakalungkot isipin na meron pong pamilya na nagpapakilalang simple lamang ang pamumuhay, namuno sa bansa po natin, natutulog pa sa kulambo, tapos ang mga anak simple lamang daw, pero taliwas po ito ngayon sa mga napag-aalaman po nating mga impormasyon. Bilyones ang pinag-uusapan po, hindi lamang daang milyon. Tapos kayo, tayo, kayo in particular, sumasahod po ng minimum wage kada araw. Wala pang 1,000 piso ang kinikita po ninyo sa isang araw. Kahit kayo po'y mabuhay ng 30,000 years, hindi nyo po kayang kitain ang pinag-uusapan po na pumasok at lumabas na halaga ng pera sa mga bangko ng mga Duterte. Total of 6.7 billion pesos. Sa mag-asawa pa lamang yan na Mans Carpio at Sara Duterte. Wala pa po dyan ang mga bank transactions ng iba pang mga Duterte katulad ni Rodrigo Duterte, ng kanyang mga anak na si Pulong Duterte, Baste Duterte, Kitty Duterte, ang kanyang common law wife na si Hanelet Abansenya. No? Na kung ang pagbabasihan po natin, ang mga akusasyon nito pong si dating Senador Antonio Trillanes, lahat po ng mga binanggit po nating pangalan, di umano ayon kay Trillanes, ay tumatanggap ng dividendo mula po sa illegal na droga. Droga pa lamang ang pinag-uusapan. Wala pa po dyan yung mga posibilidad na korupsyon sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Kung naniniwala ang mga Duterte supporters patuloy sa mga Duterte, wala tayong pakialam sa kanila. Karapatan po nila yan na magpakabaliw, magpakaloko, magpakatanga sa mga Duterte. Choice po nila yan. Huwag po natin silang pilitin kung ayaw nilang paniwalaan ang mga balita at katotohanan na ating pong pinag-uusapan. Pero ginagawa po natin ito para po sa ating mga kapwa Pilipino na hindi mga Duterte supporters na sana hindi po mabiktima ng mga maraming kasinungalingan ng mga Duterte at ng mga supporters po nito. Mga vloggers na nagpapakalat ng kaliwat kanang kasinungalingan para lamang isulong ang interes ng kanilang pinupuon na mga Duterte. Patuloy po natin pakinggan ang interview kay Congressman Terry Ridon. Hindi ko alam. I think the document will speak for itself. No? Kasi the silence says 88.5 million. Ano ba yung mga negosyo nila? Mga nululugi po mga negosyo, pinakita ko sa financial statements na ipinakita ko nung pagdinig. No? So, hindi ko talaga kayang magbangga. Dito pong SALN at kita na mag-asawang Duterte Carpio at yung pong kanila pong financial transactions, no?
sa kanila pong mga bangko. Yun yung binabanggit ni Kong JJ Suarez eh. Iba yung kwento doon sa kwenta. Sa kwenta. Magkaiba. oo. Pero siguro very important po na at this point, ang detalye na lang po yan ng mismong articles of impeachment. Ang pinakamahalagang punto ngayong araw po na ito, tapos na po yung trabaho sa komite, nagkaroon po ng 55 votes sa komite, unanimous po yung decision to approve the committee report, the articles of impeachment, and House resolution. We are going to plenary. We will impeach the Vice President by next week, and we will go to trial. We will go to plenary, we will impeach the Vice President, and we will go to trial. No? Mga katagang binitawan ni Congressman Terry Ridon na tingin ko siguradong-sigurado na siya. Bakit? Kasi sinungaling po talaga itong mga tatanga-tangang Duterte supporter vlogger. No? Kung hindi man sila tanga, tinatanga po nila yung mga kapwa nila Duterte supporters. Kawawa naman dahil ang tatanga talaga nila. Pero ninyo, magpapakalat po sila ng kasinungalingan na may mga nag-withdraw na raw po ng mga kongresista. At isa nga po doon sa pangalan na binabanggit po nila, hindi po existing. Wala pong Ganoong Rodriguez. Wala pong Bien Rodriguez. Anyway, bago natin puntahan yan, yung pruweba, ituloy muna natin ang pakikinig dito. Tingnan niyo po yung pinakamahalagang punto na nangyari po ngayong araw po nito. Na-forward nyo na ho ba yung committee report sa Committee on Rules para may kalendary na sa plenary? Oo. May schedule? Within the day po, ito po ay maipapasa na po sa mga opisina para maisalang po ito sa pinakamaagang panahon sa plenaryo po bukas. Para pagbukas na po ng deliberasyon. Paano yun? Bago ba yan dalhin sa Committee on Rules, kinakailangan mo ng bigyan ng mga kopya lahat ng mga congressmen? At saka si VP Sara Duterte. O, tsaka si BP Sara? Yung po mga inaprubahang committee report, House resolution, saka articles of impeachment, magpapadala po sa lahat ng mga miyembro at kay Vice President Sara Duterte. Paglalapag po sa plenaryo, magkakaroon din po ng pagpapadala ng lahat po ng mga dokumento kasama po mga annexes at ebidensya kay Vice President Sara Duterte at sa lahat po ng mga miyembro. Bahagi po ito ng due process requirements na inilatag po ng Korte Suprema. So ano yun? Pag punta ng plenary, doon pala bibigyan ng kopya yung mga member ng House? Pagkalapag ho sa plenaryo, may kopya na ho yung mga miyembro. So as soon as maipasa na po ito doon sa mga appropriate na mga opisina, magre-reproduce na ho yan at ipapamigay na po sa atin pong mga kasamahan sa Kongreso. Ngayon. Ano pong sa tingin niyo petsa na ito'y matatalakay sa plenaryo? Nababagalan na ako sa interview pero eto na, i-recap na natin ng mabilis yung interview na yan. Sa interview na yan, binanggit dyan ni Congressman Terry Ridon ang kasinungalingan ng mga Duterte supporters. Partikular, yung pagsasabi po nila na meron pong mga nag-withdraw na mga kongresista. Alam niyo pag sinabing nag-withdraw, unang sumuporta bago bumawi. Wala pong ganon. Si Erice, alam naman po natin kung ano ang posisyon niyan. No? Sinasabi niyang hindi niya daw pinagtutuunan ng pansin, hindi siya boboto, mag-abstain. Ewan ko kung ano talaga dahilan niya. Natatakot ba siya sa mga Duterte? O dahil ang pagkilos na ito ay maaaring pumabor sa pinaka-inaayawan niya na Marcos administration. Pero yung bilang ay hindi po nagmamating. Sabi nga po ni Professor Antonio Contreras, no? Kung magmat itong mga tatanga-tangang Duterte supporters na po na ito, walang mating na nangyayari sapagkat sinasabi nila 15 ang nag-withdraw, pero bakit 55 ang bumoto sa Justice Committee? Unanimous po ang naging desisyon ng Justice Committee. No? Sa 55 po na yan na miyembro ng Justice Committee, including the ex-officio members, wala po may isa sa kanila ang tumutol para po sabihin na meron pong sapat na basihan at gawing resolusyon. In fact, 53 yung una sa probable cause. Yung sa resolusyon po nito at eventually maging articles of impeachment, 55 po ang bumoto. No? Ang kinakailangan lamang pong bilang
ng members ng House of Representatives para po ma-impeach sa ikalawang pagkakataon itong si Sara Duterte ay 106 lamang. Meron pong total representatives of 318. I'm sorry, nakapag-comment ako doon sa comment area natin ng 365. Ewan ko bakit ko nasabi yun. Naglalaps talaga yung memory ko. 318 lamang yung miyembro po ng House of Representatives. At sa 318 po na yan, meron ng siguradong 55 na miyembro. Ang kailangan lamang 106, meaning 51 na lamang ang kailangan. Sa 51 na yon, imposibleng hindi makakuha sa natitirang 260 plus na congressman. Pinalalabas ngayon ng mga Duterte supporter, tinatakot ang mga kongresista, no, na kapag hindi daw po pumirma ay babawian ng mga pondo. Wala po yung katotohanan. In fact, kung meron pong katotohanan yon, sana inilabas po nila ang mga ebidensya. Sila'y nagpo-portray lamang ng ganong impormasyon sa harapan ng publiko para linlangin, partikular ang mga tatanga-tangang Duterte supporter at patuloy nilang paniwalaan yung mga naratibo pabor para sa mga Duterte. At ilan sa mga kasinungalingan ng mga Duterte supporters po na ito ay shinare din in particular ni Professor Antonio Contreras doon po sa 15 bilang na tinatawag na nag-withdraw daw po. No? Eto, sabi nga po dito ni Professor Contreras, parang sarcasm na ito, nangaasar na lamang eh. Ang duda ko ay isang anti-Duterte ang nagpalabas ng peking listahan at sinadyang ilagay si Bier Rodriguez dahil alam naman niya na ang mga DDS ay mangking katangahan. Uulitin ko ang pagbasa. Dahil alam naman niya na ang mga DDS ay may angking katangahan at madaling mabudol ng fake news. Bukod sa allergic sa fact checking. O tingnan nyo, professor na ito ha. Ako di naman ako professor eh kasi hindi naman ako nakatapos ng philosophy, doctor of philosophy sa aking kurso, no? Not even master sa degree hindi ako kumuha eh kasi unfortunately for me naging mataas masyado yung pride ko. Ang dami ko kasing mga na-meet na mga masters graduate, may mga doktor pa pero no go. Hindi naman sa nilalait ko ha kasi personal experience ko to, no? I traveled from one place to another across the country. Marami akong mga na-meet na graduate ng master's degree, graduate ng doctor's degree pero no go. Wala talaga. Kahit sa pagtuturo, no-go talaga. Nagmay-ari ako ng review center eh. Kaya sabi ko, bakit pa ako mag-aaral kung ang kakayahan ng mga ito, ganun lang din pala. Pero maraming mga doktor na magagaling. Isa po dyan si Professor Antonio Contreras. Ngayon, dito po sa senior niya, aminado si Professor Contreras na tatanga-tanga talaga ang mga DDS. Kasi sinabi niya rito dahil alam naman niya na ang mga DDS ay may angking katangahan at madaling mabudol ng fake news, no? Tapos dito sa interview pa na ito mga tol, mababanggit pa dito ni Congressman Terry Ridon yung isang Facebook page na nagpapakalat po ng impormasyong kasinungalingan. Kaya ito po ay kanyang paiimbestigahan sa House of Representatives at kahapon nga nagsumiti po siya ng isang House Resolution para imbestigahan ang PGMN. Ito pong Peanut Gallery Media Network. Ang nagmamay-ari po yata nito, kung hindi ako nagkakamali, ay yung Mabante ba yun? Mabanta. Ewan ko kung anong pangalan yun. Basta, kung hindi ako nagkakamali, na-interview nun si Pangulong Bongbong Marcos eh. Nung maayos pa ang lahat, kakampi pa ni PBBM. Pero, nung nagkaroon na ng kaguluhan na nasira ang unity, pumanig sa mga Duterte. Kasi ang sinasabi ng ilan, sagradong Duterte supporter daw po itong may-ari ng PGMN at including yung mga admins or co-host po dito. Kaya sabi po dito sa balita, PGMN pinaiimbestigahan ni Ridon. Inihain ni Bicol Saro Representative Terry Ridon ang House Resolution 980 para paimbestigahan sa House Committee on Public Information ang umano'y disinformation operations na tinatarget ang issue sa singil sa kuryente, kabilang ang aktibidad ng Peanut Gallery Media Network. At
base po sa interview na ito na pinapakinggan po natin kanina, including yung tax compliance ng PGMN hahalungkatin po ng Kongreso, no? At higit sa lahat, kung ano man yung mga intensyon nila diyan, aalamin dahil nga po sa layunin ng House of Representatives, particular ang speaker po natin na si Boji D. III na labanan ang fake news. At ngayon mga tol, ito na yung pinakaaantay po ninyo. Hindi ko na patatagalin talaga. Dadako na po tayo dito po sa good news. No? Huwag po kayong aalis. Napakahalaga po nito kasi libre. Libre po ito mga tol. Pero bago ko sabihin kung ano yung yan, sandali. I-message ko lang ang aking best friend. Yan. Okay? Ito libre ito mga to, libre. Salamat kay Ma'am, ano bang pangalan niya ulit? Nawala sa loob ko yung apelyido. Kay Ma'am Marie. O, first name na lang, Ma'am Dayan Marie. No? Maraming salamat sa pag reach out sa atin at ipagkatiwala ang advocacy po na ito ng ating hinahangaan at sinusuportahan, matapang, magiting, tunay na lingkod bayan para sa akin I hope ganun din ang pagtingin ninyo kay General Nicolas Torre III. Tayo'y sumasaludo sa kanyang kagalingan sa pamumuno, no? Na ipinakita niya sa Philippine National Police at ngayon sa MMDA, Metro Manila Development Authority bilang General Manager. At syempre, ang ating hinahangaang si General Torre ay talagang na-experience ang pambubuli nung siya po'y bata pa lamang. Even nung siya nga po'y PNP chief na, binubuli pa. No, other than itong si Sebastian Duterte na baklita pala. sorry. Sabi ni Ramil Madriaga, nagalaw ko yung camera. Hindi naman po ako nagsabi noon kasi alam niyo mga tatanga-tangang Duterte supporter, lagi niyo akong sinasabihang bakla ako, no? Pero bumabalik tuloy sa inyo yung sinasabi niyo sa akin. Biruin niyo, sabi pala ni Rodrigo Duterte bakla si Sebastian Duterte. Ayon kay Ramil Madriaga. Pero bago tayo lumayo pa, nakaranas nga po ng pambubuli kahit PNP chief na itong si General Torre. Kaya talagang nandiyan yung kanyang advokasya. Pinananatili niya na labanan po ang bully sa iba't ibang lugar, no? Syempre sa school, workplace, among other places. At muli, bago ko i-anunsyo kung ano ang gagawin ninyo para makakuha ng libre na race kits at mag-participate po kayo doon po sa takbo na yan laban sa bully sa May 16, pinapasalamatan po natin ang mga sponsors, no? Dahil po sa kanila kaya makakapagbahagi ng napakarami na mga race kits. Ang gagawin nyo lamang mamaya, intayin nyo Salamat muna sa Batang Regasco, Matira Matibay. O, mukhang nagbebenta po ito ng shilling. Sa Hotel Sogo, So Clean. Maraming salamat sa Hotel Sogo, So Clean. Sa Pit Bar, maraming salamat sa Pit Bar. Sa Usio Hotel, Lodging Home, maraming salamat. Sa Tronics Imaging Center, maraming salamat. Sa Global Standards Personal Touch Metro Pacific Health, maraming salamat. Morning Dose Coffee, maraming salamat. FR Sevilla, maraming salamat. Sa Pruitas, maraming salamat. Balay Pandesal, maraming salamat. Magaganap ang takbo at padyak laban sa mga bully sa May 16, 2026. Diyan po sa Park Links Estate, Pasig City. Malapit po yan sa City Hall ng Pasig na pansamantala ngayon. Diyan po sa Rosario, Bridgetown. No, pinaka-reference po natin diyan. Kung kayo po'y manggagaling dito po sa Rizal, pagdating nyo po ng Rosario, kakanan lamang po kayo ng bahagya doon sa bago mag-Jollibee. No, may Jollibee pa kanan diyan Kakanan kayo tapos City Hall, then Bridgetown na. Kung kayo naman po ay galing ng C5,
doon po sa Opus Mall. Kakanan po kayo sa Opus Mall, ang tutumbukin nyo po dyan, yung Bridgetown. No? Ito po yung mapa. Yan. Meron pong mga stages, ano? Merong 500 meter and 3K run. Yan. Tapos meron pong 5 kilometer to 10 kilometer run. At ito po, takbo at padyak laban sa mga bully sa May 16, 2026. Saan ang Parklinks Estate? Public Transportation Guide. Screenshot nyo po ito mga tol from Robinson's Galleria or Cubao para matandaan ninyo. O, sasakay kayo ng jeep to Rosario Pasig, tapos baba kayo at lakarin nyo po si 5 E. Rodriguez Jr. Avenue, entrance of Bridgetown Destination Estate or Parklinks. And yan. At ito na. No? Ang gagawin nyo lamang ay unang-una, paki-screenshot po ninyo ito. Ito, itong live natin ngayon. Screenshot nyo po ito mga tol. Yan. Na-screenshot nyo na ba? Comment po kayo ng yes kung na-screenshot nyo na po. Yan, na-screenshot nyo na po. Comment po kayo ng yes. Yan. Libre ito mga tol, libre Kung na-screenshot nyo na, mag-comment po kayo ng yes. O yan, may mga nakapag-screenshot na. O, sige, screenshot nyo po. Itong live natin. Na-screenshot nyo na po. O yan. O, nakapag-screenshot na kayo. Nakapag-share na ba kayo? Na-share nyo na po ba itong live natin? Paki-share nyo po mga tol. Paki-comment nyo po, share done. Para alam ko na nakapag-share po kayo. Share done. O, yan Share done tayo mga tol share done. Paki-comment nyo po, share done. O, yan O, share done tayo, share done. Yan. O, na-screenshot nyo na. O, share done Teka lang, baka magkamali ako doon sa... Balikan ko yung instructions. Para sigurado tayo. Yan. Ngayon, siyempre na-screenshot nyo na. Magre-register kayo ngayon. Di ba? Ang pagre-register sa pamamagitan po nito. Nakikita nyo po ito. Yan, screenshot nyo po yan Kasi i-direct po kayo niyan sa registration area o registration link. Ang registration link, ito po yon, makikita ninyo. Pagka ito po ay tiningnan nyo na sa scan, sa anong tawag yun, sa QR code po ninyo, o scanning ng QR code, tama ba? I-direct po kayo nun sa link, registration area. Ito. Diba? Tapos magpipill up po kayo dito. Ang category po ninyo ay 3 kilometer. 3 kilometer. Mga tol, ang bayad nito 1,000 piso. Wala kayong babayaran. Uulitin ko wala kayong babayaran. Hindi kayo magbabayad ng 1,000 piso. I-complete nyo lamang po itong mga instructions. Sandali I-complete natin yung mga instructions. Email. Ito i-follow nyo ako sa ginagawa ko dito. No? Sandali, baka magkamali ako, i-verify natin. Yan. I-verify natin para sigurado tayo. Yan. Dito tayo sa 3K. 3K tayo 3 kilometer. Okay, na-click nyo na, email. Napapalaw nyo ba kung meron kayong other gadgets, gawin nyo na para, I am completing this form for myself. Yan. For myself. And, syempre, next tayo, next. Yan. Last name. Yan tapos, first name. Last name, first name, then age range.
O, 31 to 50, 46 na ako eh. O, tapos, email. O, yung kaninang email na ginamit ko. Yan. And then, contact number. Alam nyo naman tong contact number ko. May mga naniningil nga dito. Giancarlo Martinez eh. Sinisingil yung Giancarlo Martinez. Sino kaya yun? Bakit gamit-gamit niya tong number na to? O yan. Tapos, organization. Kung kabilang kayo sa anumang organization, lagay nyo. Ako, wala naman. Type of runner, regular. Kung kayo po'y PWD, lagay nyo. Kung kayo po'y senior citizen, lagay nyo. Are you an MMDA employee? No. Okay na. Tapos, next tayo. Next. O, eto na. Baka magulat po kayo dito. Mga tol, huwag kayong magugulat dito. May nakalagay dito, payment details. Yan, payment details. Di ba? 500 meter to 800. Dito tayo sa 3K. 1,000 pesos po ito. Pero wala po kayong babayaran. Hindi po kayo, uulitin ko hindi po kayo magbabayad. Baka magbayad kayo dito. Libre po ito, libre. Wala po kayong gagawin dyan kung hindi, i-skip lang yan. I-skip nyo na yon. Tapos makikita nyo po itong kindly upload payment receipt here. Yan, kindly upload payment receipt here. Eto na. Eto na yung pinakamagandang balita. No? Ang gagawin nyo lamang, ang i-upload ninyong payment receipt ay yung screenshot kanina sa live natin. 'Di ba? Nakukuha ninyo? Pina-screenshot ko po kayo kanina. Nakuha nyo po. Nag-yes kayo kanina. Yung screenshot nyo po na yon ng mga sponsors. Ulitin po natin. Dito tayo sa mga sponsors. Ulitin po natin I-screenshot nyo po mga tol. Yan. Paki-screenshot nyo po. Muli. Comment po kayo ng yes kung naka-screenshot na po kayo. Yan. Screenshot nyo po ulit. And then, pag na-screenshot nyo na po, babalik tayo doon sa upload file. Yan Teka lang, sampulan natin. I-screenshot ko rin. Yan, screenshot ko din Teka lang. Yan. Dito tayo. Yan Na-screenshot ko na. Ang gagawin ko, yung proof of payment, again hindi kayo magbabayad mga tol. Wala kayong babayaran dito. Libre ito, libre. Wala kayong babayaran. Ang proof of payment ninyo ay yung screenshot. I-upload natin. Kindly upload payment receipt here. Yan teka lang, browse tayo. Yan, ito. Yan, in-upload ko na yung proof of payment yan Ngayon, kung nakalagay po dito, if PWD and senior citizen, please upload proof. Upload niyo kung senior citizen po kayo. No? Do you have a mobility chaperone? Ako, no. Yan. And next. Yan. Race kit distribution will be packed and distributed prior to the event. Once we validate your payment, we will send you an email when they are already available and its designated pickup location. Each race kit includes single shirt race BIB. Runners will shoulder the payment of the kits via courier. Stay tuned. Tapos na tayo. Ito ang gaganda Diba? Nagawa nyo ba mga tol? Nagawa nyo yung instructions? Sinong nalilito po ako, senior na ako at PWD po. Kahit senior na lang po ilagay ninyo, pwede na po yon. No? Nakuha nyo yung instructions mga tol, uulitin ko ba? Uulitin ko? Ulitin natin. Kaso lang hindi ko na mababalikan to. No? Ganun lang ang gagawin nyo. I-screenshot nyo to. Tapos, pupunta kayo sa dito sa may registration link. Yan, registration link po ito Yan, registration link.
Tapos, pagka napunta na po kayo sa registration link, para mas maganda, isend ko nga ito sa ano. Yan, isend ko sa diyan sa chat area para direkta kayo. Yan. I-click nyo po yan, registration link. Nakiklik po ba yung registration link, mga tol? Pakicheck nga kung nakiklik yan. Saan kayo i-direct? Yan, nakiklik, no? Gagawin nyo lang yung instructions natin kanina. Libre yan, mga tol. Wala kayong babayaran. Maraming salamat kay General Torre at sa mga sponsors ng takbo po na ito laban sa bully. Maraming salamat sa Batang Regasco, Hotel Sogo, Pit Bar, Yusho Hotel, Tronix, Global Standards Personal Touch, Morning Dose, FR Sevilla, Pruitas, Balay Pandesal. Magaganap ang takbo at padyak. Takbo at padyak pala ito, mga tol. Nakalimutan ko. Takbo at padyak, kung kayo po yung nagbabike ha. Takbo at padyak laban sa mga bully. Kung kayo po yung nagbabike, magbike po kayo. Kung wala po kayong bike, takbo po kayo. Pwede rin kayo maglakad sa 500 meters lang. Sa May 16, 2026. Okay na? Nakuha nyo na, mga tol? Okay na, ha? Nakuha na ba? Sige. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang muna. At see you sa May 16, 2026. No? Anong oras po iyan? Teka lang. Puntahan natin. Ang oras, nandito naman nakalagay, 500 meter fun run, alas 6:20 in the morning. No? Yung 3 kilometer fun run, 6:15 in the morning. Yung 5 kilometer fun run, 6:10 in the morning. Yung 10 kilometer fun run, 6 in the morning. Yung 16 kilometer fun ride, ito na yung sa bike, fun ride, 5 in the morning. Ayan ha. Okay na. Maayos na sana, no? At sana makasali kayo. Maraming salamat, mga tol. Hanggang dito na lamang muna. Muli, makita-kita tayo sa May 16. Next Saturday po yan. No? Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ibalik na natin yung mga my senators, no, sa 2028. Kasama dyan, including si General Torres. Sana tumakbo siya sa pagka-senador. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang, mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.